Alright, for today's video is ipakita ko lang sa inyo anong hitsura ng syudad ng Davao City. Anong hitsura, anong ganap. Like, dapat siyang i-report sa inyo na ito para hitsura ng Davao City ngayon, no? Ano nangyari, no? Makulimlim tayo for today's video. So, ganitong oras, dapat ano ka na lang, sunset catching or sunset viewing ka na lang dapat dito dahil nga sa alas 5:30 pa lang or alas 5:30. So yun yung pinakamaganda talaga na view dito. Tingnan natin like yung magtatago, no? Magsa-sunset si Haring Araw sa likod ni Mount Apo. Pero kita natin, wala kang kita nyo naman, di ba? Walang bakas ng sunset, di ba? I mean, meron pala, ito pala yung sunset. Pero parang ano lang, yung kanyang nagiging reflection na lang. Okay, so ano ba meron? So I think napakalaking ulan. And alam nyo to, ang ganitong scenario sa Davao City. Ano siya, medyo alarming. Naaalarma ako sa ganito, ibig sabihin may bagyo. Kasi alam nyo ang Davao City, hirap siyang ulanin ng isabay-sabay, ha. Kasi sa sobrang lawak ng Davao City. So ano ha, wait lang, ano muna tayo doon? Simula tayo sa pinaka-south tayo, camera. Sa mga nakaano dyan, baka naguluhan kayo. Ito yung ano natin, camera facing south part of Davao. So particular sa Toril area, Toril, Talomo. So ngayon iikot natin itong camera, ha. Tapos i-explain ko sa inyo bakit ako'y parang hindi naman sa kinabahan, pero nakaka-alarma, very alarming. I mean, alarming yan, ha. Nasa laki ng syudad ng Davao City is uulanan siya ng sabay-sabay, at yan ay nangyayari lang kapag mayroong super typhoon. Okay, so doon nga sa south side, ito naman yung parang central north, tapos northeast area. So time check tayo sa 5:32. Dapat gantong oras, ano siya, ano yan, napakaganda ng tingnan ng syudad kasi nga sunset, tapos parang magsisimula na rin umilaw si langit, parang gano'n, no? So mag-aagawan, no, si liwanag at dilim. Tapos sasabay si city lights. Kita nyo, di ba, nagsisimula nang mag-light up yung mga ilaw. Lahat yan mga nakaprogram yan sila, nakaset for alas 5:30. So lahat ng mga establishments to-turn on na ng mga mga pailaw. Tsaka yung mga city lights, street lights ay ano yan, para naka-sodium light, di ba? Di ba yung sodium light kapag madilim, automatic yan sila na to-turn on. So ibig sabihin kahit araw, kahit solar eclipse, no, mag-on sila, di ba? So hindi natin kita dito yung ibang mga lugar ng Davao City na ibang portion ng syudad. So ang nakikita lang ko ninyo dito is malapitan lang, siguro estimated ko siya nasa mga 500 meters to 1 kilometer. Yun yung mga nakikita ng natin camera ng ating mga naked eye dito. Diba? So di mo kita yung sa malayuan. So ibig sabihin, grabe, laki ng ulan dito na area. Toril. Ulan yan, ha. Ako, ulan na nga, ito na, umulan na. Laki ng ulan, no? So ito na nga, umulan na siya. At lakas. So talagang nakatakot to na no? Sa mga taga Davao na makapanood ito ngayon, right after ko na ma-upload. Tapos kung tingin nyo maulan pa, na kayo, prepara, no, sa inyong mga refrigerator, TV, yung mga appliances, baka makakaroon ng flash floods somewhere dito sa mga bundok na area, sa may mga Tugbok District, Baguio District, Kalinan District, mga Tigato area. Yan yung pinaka catch basin, no, yung mga tubig mula sa kabundukan na rumaragasa or iaagos papunta dito sa karagatan sa ating mga streamlines papuntang dagat. So yung Tigato, madadaanan yan, Jet Valley, no. So prepare kayo dyan, tagamaa. Kaya yung mga laging nasasalanta, no, ng baha, kasi nga catch basin. Yan na, lakas na ulan. Dinig nyo ba? At di ko maintindihan kung kailan ulan, walang masyadong mga pasahero, walang masyadong mga
mananakay, walang masyadong commuters, mga public transport commuters, tsaka siya nagkakaroon ng traffic congestion, no? Nagkakabuhol-buhol. Grabe ulan. Lakas niyan. So yung kanina, meron pa tayo nakitang reflection sa sunset. Ngayon wala na talaga, oh. Total blackout na. Ito na area, ang lakas sa may Toril area, Santa Cruz. Ingat kayo dyan, ha. Lakas ang ulan nyo dyan, oh. Yan. Ano, meron may bagyo ba? O, laki ng oh. Ulan. O, dito na area. Yung kanina, sabi ko, nasa 1 kilometer ang distance mula sa aking kinatatayuan. Siyang kita ng ating naked eye at ng ating camera. Pero ngayon, parang wala na. Nasa mga 700 na lang. Nasa mga 700 meters away sa ating kinatatayuan. Yun na lang yung kita natin. O, so, maging yung CM Recto, hindi nakita. Yung mga matataas na gusali somewhere in CM Recto area. Mga Vivaldi Residences, wala na, di nakita, oh. So, hindi ako lagi nakakawit isang ganito, ha, kasi kapag kaulan kasi ako'y tulog. Totoo yan. Pag naulan, ako'y tulog. Kasi ngayon dapat kasi magsa-sunset catching tayo, pero ang nangyari, walang sunset catching na makuha ang ating camera kasi nga, ito umulan. At buti na lang at hindi tayo inabutan sa labas, sa daanan. Sabi ko, kapag parang madilim. Ayun pala, tapos nung ako'y napatingala, yun nga, may ulan nga talaga. Sadya. Akala ko lang, no, may sunog. O, grabe pala talaga. Sunog, kasi diba, siya, maula, dyan, basta, foggy, pag may sunog. Ito, wala na, grabe. Malapit na mag zero visibility. Yan. Malapit nang mag zero visibility. Kanina 1,000 km hanggang 700 meters. Ngayon naman ay 500 meters na lang, no? Ang distansya ng abot ng ating mga mata. Maging sa camera ganun din. Di ba? No, wala ka na makikita diyan. Oh, wala na, zero visibility na talaga siya. Lapit na. Ilang na lang, no? Minuto. Kung hindi pa ito tatahan, titihin lang ang ulan, talagang grabe, oh, no? Complete darkness na. Yan ang hitsura ng Davao City kapag kauulan na yun. Wala ka na makikita. So that's all, thank you for watching. Ingat kayo lahat dyan, ha, sa mga low-lying areas sa Davao City. Amping.